Si Anthony Sapurco and Lucia Sapurco. Humihingi po sila ng tulong na makausap ang tatay ng kanilang apo na pinabayaan na sa kanila. Nais lang sana nila na mapag-aral ang mga ito, attorney, habang ang nanay naman daw po nila ay nakakulong at nasa hospital na din po. Okay, magandang hapon po, sir and ma'am, Sir Antolin and ma'am Lucia. Tiga saan po kayo, sir? Marikina po kami, ma'am. Sa Malanday. Sa Purok 7 po, ma'am. Okay. Bago po lahat, magandang hapon sa inyo dalawa. Asan po yung anak ninyo? May siya, IUD. Nagkaroon siya ng hindi na pa-check up. Dumikit daw yung IUD sa loob. Ito yung intrauterine device, tama? Para hindi ka mabuntis? Opo, Tama ba? Opo, ma'am. Okay. Nagkaroon siya sakit sa bato, sa buto, sa baga. Yung asawa niya? May asawa na uli ngayon eh. Ha? Ilan ba asawa niya? Pangalawa yung kinakasama ngayon, ma'am. Yung asawa po niya, ma'am, nag-asawa na po ng iba. Pero nung nagkahiwalay po sila, maliliit pa po yung mga anak niya. Pero nagtatrabaho siya, hindi siya humihingi ng sustento. Kasi nga, nung humingi siya ng sustento noon, hindi rin po siya sinisipot sa barangay. Kaya ang sabi ng anak ko, hayaan mo na lang po, mama, kasi kaya ko naman silang nung nag-pandemic, nagtinda kami ng tsinilas. Nagkataon naman na tamang pagpasok niya doon, na-read naman po yung pinasukan niya. Kasi nakaano daw po yung bahay na yon. Ano ba tawag? Na-read or pinatanggal dahil na may ejectment, gano'n? Na-read, ma'am, kasi yung asawa yata nagsasyabo. Dahil sa droga, kaya na-read yun. Opo. Okay. Kaso, yung anak ko, nag-alok doon sa kapatid ng tsinelas, hindi nakalabas, nasama na. Nakulong, nadamay na. Ngayon, yung IUD niya, hindi na naipa-check up hanggang nagkaroon ng komplikasyon na lahat. Kaya kami. So, kasi, nasa kulungan siya ngayon. Opo. Tapos, saan po? Sa Antipolo, ma'am, doon siya nahuli. Tapos, nung nag-request kami mailabas kasi may sakit na, dinala dito sa Marikina, sa Amang Rodriguez. Doon namin nalaman na malala na yung sakit. Malala na po yung sakit. Binigyan na kami ng ng taning na 3 hanggang 4 na buwan. 3 to 4 months na lang siya. Opo. Sinabi ba sa inyo kung ano yung sakit niya? Yun nga po, manggaling sa IUD. Oo nga, pero komplikasyon na. Pero hindi na po ba kayang operahan yun? Ma'am, sabi ko po yun, kasi inopera, tinanggal po yung kanyang IUD, kasi ako nagbantay. Pero sa ospital daw Sinong po. naglagay nung IUD na yun? Nung nanganak po siya nung anak niya, linagyan po siya sa Amang Rodriguez sa po. Amang Rodriguez din? Opo. Ngayon, nung napabayaan niya kasi nakakulong nga siya, ma'am, hindi niya napacheck up. Ngayon, nagkaroon ng komplikasyon. Okay. Nagkaroon daw ng nanang marami. Ngayon, ang sabi ng doktor, kung tatanggalin daw yung matres niya, pwede naman. Ang kaso nga, ang dami na raw nana. Pati daw yung bituka niya, dikit-dikit na. Kaya pag yung tatanggalin daw nila, maaring ikamatay. Paglabas ng operating room, mamamatay. Kaya sabi nung doktor, hindi na namin ginalaw, nanay, sabi niya. Kaso lang, magdasal na lang tayo ngayon, sabi niya. Kasi yung mga gamot na ibinibigay namin, ayaw tumalab. Sabi niya, ayaw nang tanggapin ng katawan niya. So, hindi na po siya pwedeng operahan? Hindi na po. Parang pain management na lang, ganun. Opo. May pa siya, ma'am, sa matris, 2 bukol na raw. Kasi dahil sa komplikasyon yan, nagkaroon baka nga may mga cancerous cells na nabuo doon, kumalat na, mahirap talaga kapag nag-transfer na yung infection dun sa bituka, yung mga internal organs. Hindi naman ako doktor, pero from what I've experienced sa mga kaibigan, kakilala, once kasi natamaan internal organs, medyo delikado talaga kung operahan. 50-50 talaga yan. Hindi rin i-advise lahat ng doktor na operahan na. Kasi tatanungin yung pamilya, mas gusto nyo bang makasama for the remaining days or isusugal nyo na operahan, pero what if hindi successful? Ngayon po, asan po yung mga bata? Nandito po, ma'am. Ilan taon po? 8 at saka 7. Nag-aaral po ba? Hindi nga po, ma'am. Kaya lang linapit namin eh. Kasi hindi pinapabayaan nung yung tatay, ama. asan? May asawa po, ma'am. Pangalawa. Kaya kami lumapit din. Hindi niyo nakakausap yung tatay. Alam ba niya yung sitwasyon nung anak niya? Alam po niya. Kasi kaya nga po kami napunta rito. Kasi nagawa sulat yung anak na misis ko na yung bata
sa misis ko muna kasi napapabayaan, nasasaktan. Di ano muna, paaralin. Kasi ni minsan hindi pa napaaral kahit kinder, ma'am. At saka hindi pa nabibinyagan yung bunso. Kaya inaano namin Kasi wala pong binibigay na sustento wala. po eh. Opo. Galing na kami, ma'am, sa boss eh. Hindi siya sumisipot. Ma'am Lisa, magandang hapon po. Yes, magandang hapon po. Pwede pong matanong kung ano po ang naging resulta nung pagbisita niyo po dun sa bahay nung tatay. Ilang beses na po kasi namin pinatawag. Pinadala namin ng sumon, nakatatlo na nga po eh. Ngayon, pwede naman niyang pwede niyang yan pagkaganyan 3 beses na nire-refuse. Pinuntahan na rin namin nung tayo na pinuntahan sa bahay kasi bakit hindi niya nire-refuse. Wala naman tao doon. 2 balik na po yung staff ko. Pero sa pagkakaalam nyo, nakatira pa rin ba siya doon? Doon naman daw nakatira, pero yun hindi talaga maabutan. Parang iniiwasan po na ma-serve siya ng summons or notice, no? Yes, pwede po kasi ganun. Pagka pabalikin nyo na lang po si tatay at saka si lolo at saka si lola, siguro, sasamahan namin doon mismo, kasama sila, para po doon nalaman, magkausap. Kung halimbawa, makakainin namin, siguro gabi. Kasi kung sa araw, pwede po kasi na iwasan yung talaga eh. O kasi pwede naman na may trabaho yon or umaalis, may iba siyang inaasikaso. Patulong kasi yun, kaya po uwi. Willing po ba kayo, sir, na puntahan yun kahit gabi na? Walang problema. Kaya lang, namin, mapag-aral yung dalawa. Okay, so yun talaga yung unang-una nating kailangan matugunan, no? Kailangan natin mapaaral yung mga bata, mabigyan ng tamang financial assistance, no? Para at least makapag-aral na. Kasi yun nga, hindi pa nga nabibinyagan yung 7 years old, yung bunso. Kaya nga po, pagka ganun po kasi, halimbawa po hindi po talaga nag-aaral ng mga bata, baka kunin na lang po namin yun, yung mga bata sa gusto niya po. Kasi kung napapabayaan po, katulad niyan, dapat nag-aaral po kasi mga bata, kung hindi niya po nakasikaso sa pati pag-aaral, so pwede po kasi pwede namin kunin po yun, pwede na po kami makialam. Miss Salve, ano po pwede nating maitulong dyan, ma'am, dito sa mga iniwang bata? Kasi may sakit yung nanay, medyo delikado na po yung kalagayan niya ngayon. Kaninang binabasa ko po yung inyong text sa akin. Ang mga bata po pala ay nasa Antipolo. Tama ho ba ako? Sa Marikina, ma'am. Nasa Marikina po, ma'am. Nasa amin po, ma'am. Kaya nga inaano namin na mapag-aral, kami po mag-aasikaso. Kami na po ang bahala sa bata. Kaya lang, inaano namin na tulungan kami nung ama. Ngayon, ang problema, gusto nga namin ibalik yung bata. Ayaw ng mga bata kasi sinasaktan daw po sila nung stepmother. Tsaka kinukulong. Tsaka sa pagkain niya medyo... Okay, so siguro, ma'am, para mabigyan sila ng karapatan na kupkupin yung mga bata at mabigyan din natin sila ng tulong para mag-aral yung mga bata, pwede pa tayong magkaroon ng assessment dito kay lolo at lola kung tama ba na sa kanila mabibigay yung mga bata at at the same time mabigyan po natin sila ng tulong para sila na rin po ang magpaaral dun sa 2 bata. Kasi mukhang malabo na mapupuntahan natin at makumbinsin natin yung tatay ng mga bata dahil hindi nga natin mahanap. And if ever man, magstay sila dun sa tatay, nandun yung pangalawang kinakasama na according to them, binubugbog naman. Or basta may pang-aabuso nangyayari. Ngayon, yung nanay po nila, ma'am, nakakulong tapos medyo malabo na po yung kalagayan niya dahil meron pong komplikasyon yung IUD niya and nagkumpul-kumpul na nga yung kanyang mga bituka at saka yung matres and hindi na rin po advisable na maoperahan. So, in other words, may taning pa nga po sa buhay, sabi nga nila. Pero sana naman, pagdadasal natin. So, ma'am, ano po ang pwede natin gawin? Sige, ma'am. Since si tatay po ay nandiyan po sa Marikina, ang una po nilang gagawin ay kung ang bata po ay nasa ilalim po ng kanilang pangangalaga, ay importante po na ma-inform po nila ang women's desk po dyan para sa kaligtasan din po nila kasi makabalik rin sila ng tatay ng mga bata na kinidnap nila yung mga bata. So, makipag-coordinate sila, i-blatter po nila na ang anak nila, ang apo nila ay nasa kanila. Pangalawa, makipag-ugnayan po sila dyan sa local social welfare office
ng Marikina tungkol po sa kanilang problema at pagbigyan po ng karampatang aksyon yung kanila pong inilalapit. Yun po yung pwede hong magawa. Kasi kung ako ay nandito kasi ako sa Laguna, hindi po siya sa ilalim ng aming jurisdiction. Ang maaari po naming magawa ay yung kalalagayan po ng kanila pong anak na ngayon po ay nasa BJMP ay ipabibisita ko po sa aming social worker bukas Ayun, po yun. sige po ma'am. Sige, gawin po natin yun ma'am. Kung ano man ma'am yung update na makukuha kong information, bibigyan ho namin kayo agad ng update. Pero ang pinaka-urgent po na pwede magawa ni tatay ay lumapit po sila sa tanggapan po ng Local Social Welfare Office po ng Marikina. Okay. Meron po dyan. Okay po ma'am. Maraming salamat po ma'am dun sa recommendation nyo at susundin po natin yung tamang proseso sir kasi tama po si ma'am, si Miss Salve, alam po nila yan. Lagi po nilang hinahandle yung mga ganyang kaso. Mas maganda na magkaroon ng pahintulot from the DSWD, magkaroon ng permiso na sa inyo mapupunta yung bata kasi yun nga baka sabihin ng tatay na kinidnap nyo naman. Hindi naman kasi kahit namin. paano, biological father pa rin po nila yon at may karapatan po sila sa custodian ng bata para hindi tayo magkaroon ng ganong Safe lang akusasyon. Gawa po kasi ma'am yung nanay ng mga bata ng sulat, pinakita namin, binasa nung ama. Pero Na- ni-reject. Hindi niya pinapansin ma'am. Hindi rin pinansin. Hindi. Okay. Nandyan po ma'am hanggang ngayon ng sulat nung ina ng mga Okay. bata. Inaano niya na ang ibigay dito sa lula kasi hindi nga niya mamaasikaso. Okay. Kaya ang inaano namin, kami na lang sana mag-aalaga, tulungan lang kami sa pagpapaaral kasi kami na magpapakain, kami na mag-aalaga noon, walang problema. Makapag-aral lang ang dalawang bata. Yun lang naman ang gusto namin eh. Okay po. Sige po. Pero kung, sir, tatanungin ko kayo at po pwede natin kasuhan yung tatay ng abandonment, Opo. payag din po kayo. Opo. Okay. Pero sige, unahin natin yung kapakanan ng mga bata. So, totally si Sen Idol naman, malapit naman kay Tol Erwin. Siguro maalalayan tayo, po. no, Sherry? Isi-schedule na lang po natin, we will make Yes sure po. na makakarating po tayo sa DSWD ng Marikina para maayos po yung pagkup ninyo ng mga bata. Yun nga po ang ano ko. Oo. Kaya sabi ko, punta tayo at saka baka sakaling matulungan tayo mga bata, ano sa purpose. Tatay, kami Wala akong problema yun, Tapos, sir. Kami bahala. Yes, Sabi ko, given na kaya po ko yun, isinama sir. rin yung mga bata 100% na kung po yan. sakali ka ma'am na makakausap yung ama, kausapin niya yung mga anak niya Yes para malaman niya yung ibig sabihin ng mga bata. Opo, opo. Hindi lang yun, sir. Pananagutan natin yung tatay Kasi, kapag kailangan. Kailangan managot siya sa responsibilidad Kasi ma'am, niya. talaga yung mga Bilang bata, tatay. sabi nung mga bata, mga apo ko, Mami, gusto ko na talaga mag-aral. Naintindihan ko po yan, ma'am. Siyempre, nakikita niya mga bata pumapasok Kaya na, bumabalik na. umiiyak talaga ako kanina. Sabi ko, gustuhin ko man kayo mag-aral, kaso wala eh. Okay. Sige po, ma'am. Biko. Sisiguraduhin natin makakarating kay Sen at kay Tol Erwin, no? Opo, DSWD, dalawa pong pwersa yan. Kay Senator po at kay Secretary po, Secretary Tulfo, mananawagan po tayo na sa DSWD Marikina, mabigyan po ng pansin itong inyong problema at masolusyonan po kaagad-agad. At maliban po dyan, syempre siguraduhin natin na makakarating po kay Idol na hihingi tayo ng tulong para dun sa pag-aaral ng mga bata. Okay. At syempre dun sa nanay po nila na nandun sa ospital, syempre kahit sinabi sa atin na may taning na yan ng buhay, gagawin natin lahat out of human nature yan. You have to save your relative, lalo na anak ninyo, kung hanggat sa makakaya. Di ba po? Nilakad ko nga po madadaanin yun, po sa ma'am. dasal. Nagpunta ko sa school. Pinapa-enroll ko sana. Kaso ang problema, yung isa, walang birth certificate. Opo. Ay, Sige isa po. pa po yun. Wala rin. Opo. Okay, di Tapos bali yung- po. Madali lang po yan. Tinutulungan po namin kayo hinihingihan dyan sa kami nung na bagay na yan. may pinapakwa sa amin. Kaso sabi ko, Birth certificate po. O, birth kailangan kasi certificate yan, ang sir, problema. kapag Tsaka yung pirma nung Perma ina po daw. ng nanay. Yung ID na sa akin, yung Sige, ID. tatay. Mapa-verify po natin yan, tatay, kung ano po yung maitutulong po namin, tatay. Salamat Pero po, ma'am. yung doon po sa DSWD, safe na po tayo doon. I-schedule po natin yan para masamahan po kayo. Opo, salamat. Opo. And kasalukuyan po, Attorney Gil, tumatawag na rin po tayo sa mismong DSWD ng Marikina and at the same time sa office po ni Secretary Erwin Tulfo para po doon sa dalawang bata. Pero, Attorney,
pasok na pasok po sa banga na makasuhan po ang tatay ng abandonment. Abandonment yan, para managot siya, hindi lang dun sa dapat na pagbibigay ng sustento, pero yung may danyos yan kung at ito pong pag-file natin ng abandonment, leverage po natin yan para yung kustodiya ng mga bata eventually mapupunta po sa inyo. Masasabi natin na para sa kapakanan ng mga bata, mas maganda na sa lolo at lola. Stepmother Opo, lahat po yan tatay assessment talaga. Para ma-assess po kung sino talaga yung tamang magkukup-kup ng mga bata. Ilan taon na po kayo, sir? 61 ma'am. 61. Kayo po, ma'am? 51 Pero po. malakas pa po. No? Wala namang karamdaman. Wala. Walang ibang concerns. Kasi syempre, kung tatanungin tayo ng DSWD kung tama ba na kayo ang mag-aalaga ng mga bata, Ay, at least meron tayong, Pero alam mo, attorney, nakakatuwa lang din. Iba justify. talaga ang Kaya lang ang pagmamahal gusto lang ng namin talaga, lolo at lola. ma'am, Oo nga di ba, gusto lang po namin talaga makapag-aral kasi Opo. naawa ko nung mga bata, mami, sabi niya, ay salamat naman makakausap namin yung mama namin nung nagpunta dito. Sige po. Gusto po namin makausap si mama. Siyempre Kaya po, talagang umiyak ako mahirap po ang inyong sitwasyon. Parang double whammy nga ang tawag kasi may problema sa anak, may problema pa sa apo. Opo. At yun na nga, ayaw pang tumulong yung tatay ng mga bata. Pero wag po kayo mag-alala, yung pagpunta nyo po dito ay hindi po mapupunta yan sa wala. Kakausapin po kayo ng mga staff sa likod. Iko-coordinate na po natin yan para ma-schedule po. Masamahan po kayo. Okay po? Okay. Maraming salamat po, tatay. Maraming Huwag kayong salamat po. mag-alala. At syempre po pagdadasal natin yung anak nyo sana kahit papano gumaling at mabigyan pa ng sapat na oras para kahit papano makasama po yung mga anak niya po.